Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal kong magulang, kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, purihin natin ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha Allah subhanahu wa ta'ala na binigyan tayo muli ng pagkakataon na magkasama-sama at alhamdulillah, naisagawa natin ang ating mga obligasyon. Ito'y walang iba kundi ang salah. Normal sa tao o nature ng isang tao na mahilig ng tinatawag na kabutihan, mabuting pamumuhay, masarap na pagkain, sa lahat ng aspeto ng buhay na meron siya, gusto niya na kung saan laging maligaya, laging ika ngay nasa komportableng pamamaraan. Ngunit mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, may nakakalimutan natin na kung saan, ito isa napakahalagang mapakain din natin. Ano ito? Ang ating pananampalataya, ating paniniwala kay Allah subhanahu. Kumbaga mapakain natin ang ating ruh, ang ating mga kaluluwa, subhanallah. May tamis din, subhanallah. May tamis din itong ikangay laddatul iman na tinatawag, no? Na kung saan ay kailangan na kailangan ng bawat isa ito sa atin. Ito'y nakakalimutan natin, mga makamundong bagay gustong-gusto natin. Ngunit alam nyo ba na kung saan mayroon ding tinatawag na tamis ng paniniwala o tamis ng iman. At nakukuha ito sa tatlong bagay. Sa isang hadith na binanggit ng mahal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula sa hadith ni Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Tatlong bagay na kung saan malalasap ng isang tao ang tamis ng iman. Allahu Akbar. Tamis ng paniniwala, tamis ng pananampalataya. Jazakumullahu khairan. Tatlong bagay na kung saan ay malalasap ng tao ang tamis ng iman, tamis ng paniniwala. Una, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Una, ang mahalin niya si Allah subhanahu wa ta'ala at ganun din ang kanyang sugo, higit kanino paman. Pangalawa, wa an yuhibbul mar la yuhibbuhu illa lillah. Ang mahalin niya ang kanyang kapatid, subhanallah. At ang pagmamahal niya sa kanyang kapatid ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pangatlo, an yakraha an ya'uda fil kufur kama yakrahu an yukdafa fin nar. Na kung saan ang kamuwian niya, ang pagbalik sa tinatawag na kufur, paglayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, ganun din na kung saan parang kahalintulad ng pagkamuhi niya na siya ay itapon sa impyernong apoy. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, etong tatlong bagay na ito na kung saan malalasap ng tao ang tinatawag na tamis ng paniniwala, tamis ng iman, mga kapatid. Ang ika ngay sundin mo, top priority mo lagi ang iyong dakilang tagapaglikha. Allah subhanahu wa ta'ala, sambahin mo siya, huwag na huwag mo siya ipagtatambal kahit kanino. Ganun din ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagsasabuhay ng kanyang mga sunna, ng kanyang pamamaraan. Ganun din naman ang pagmamahal mo sa iyong kapatid, hindi lang sa mayroon siya, kayamanan na mayroon siya, posisyon na mayroon siya, mahal mo siya. Bakit? Siya ay may paniniwala kay Allah, pananampalataya kay Allah, gumagawa ng kabutil, sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, eto na kung saan ang isang Muslim ay dapat matatag. Matatag sa kanyang iman, sa kanyang pananampalataya. Ang pagbabalik loob kay Allah na kung saan pag siya nagbalik loob, kailangan matatag siya at hindi basta-basta natitinag. Kaya mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, biyayaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, biyayaan nawa tayo ni Allah ng tamis ng iman, tamis ng pagsunod sa Kanya. Allahumma amin. Hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.